tayo ay mga saksi sa pananampalataya. Anong ibig sabihin? Sa ating pamumuhay, by our lives, kitang-kita, buhay ang Diyos sa atin. Di man tayo nagsasalita, di pa man tayo bumubuka ng bibig, feel na ng mga bata ang Diyos. Yun ang witnessing. Yun ang witnessing. Pagsaksi sa pananampalataya. Sinasabi ko rin po ito sa mga pari, maliit, kung bakit ang mga tao, pag lumapit sa pari, pag nakita ang pari, ang sabi agad ng mga tao, pagdasal niyo po ako, pagdasal niyo po ang asawa ko, pagdasal niyo ang anak ko, pagdasal niyo ang paggaling noong nanay ko. Bakit? Bakit gano'n ang lapit ng mga tao sa pari? Dahil alam nila, ang pari, nagdadasal, prayerful. Alam nila, ang pari, man of prayer, man of faith, malapit sa Diyos. Araw-araw, nakikipag-ugay sa Diyos. Kung ito'y totoo sa inaasahan sa bawat pari, sa bawat katekista, ganoon din po. Inaasahan ng bawat mag-aaral, inaasahan ng bawat estudyante na tinuturuan natin, ang katekista, tagapagturo tungkol sa Diyos, malapit sa Diyos. Susundan niyo po ako. At dapat ganun. Bakit? May kasabihan po sa filosofiya, you cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay ang wala sa iyo. Minahin sa iyo ng sarili mo. Di pa natin nakita ang Diyos. Nakita niyo ba ang Diyos? Di pa natin. Bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo nagsisimba? Bakit kayo nagtuturo ko sa Diyos? Ano ginagawa natin? The virtue of faith. Ang biyaya ng pananampalataya. Naniniwala tayo, nananalig tayo, may Diyos. Diyos na lumikha sa atin, Diyos na nagmamahal sa atin, Diyos na nagligtas sa atin sa pagkamakasalanan, Diyos na magbibigay sa atin ng gantimpala. Ano bibigay ng gantimpala? Buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo sa atin ito. Sana, bilang mga katekista, we are witnesses to our faith. Makita sa ating buhay, talagala natin, nananahan sa atin ang Diyos. Ano pa yung ikatlong punto? Inspiring love. Nagkapagbigay inspirasyon sa pag-ibig. Ang katekista pala, hindi lang tagapagdala ng pag-asa o tagapagdala ng pag-asa, saksi sa pananampalataya, nagbigay inspirasyon sa pag-ibig. At ito ang buod ng ating buhay Kristiyano. Mamuhay sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Love of God and love of neighbor. Kung hindi nyo nabasa ang buong Bible, tandaan nyo, ang summary ng buong Biblia ay isang salita, love. Pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Mamuhay tayo sa pag-ibig. At tayo ay gagantimpalaan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Iisa ang criterion o sukatan kung paano tayo makakapasok sa langit. Ano? Pag-ibig. Sabi nga ni Savior of the Cross, at the end of our life, we will be judged by love. At the end of our life, we will be judged by love. Hindi tatanong sa iyo, pagkakat mo sa Diyos, gano'ng malaki ang iyong bahay. Ilan ang iyong luxury car.
Ilang milyon o bilyon ang iyong pera, ilan ang iyong bank account, ikaw ba'y may ghost project? Hindi yan itatanong ng Diyos. Iisang tanong, namuhay ka ba sa pag-ibig? Namuhay ka ba sa pag-ibig? Pag-ibig. Ang bawat katekista ay dapat tagabigay inspirasyon sa pag-ibig. Kaya, bawal ang masungit na katekista. Bawal. Ang masusungit, hindi namumuhay sa pag-ibig. Namumuhay sa galit. Lagi nilang mainit ang ulo. Umaga pa lang, mainit na ang ulo. E paano? Ikaw makakaakit sa mga bata na malapit sa Diyos kung ikaw ay gusto mong kamukha. Pag pumasok sa pagtuturo, smile lang muna. Para ang mga bata, hindi matakot. Hindi yung unang palagpasok sa classroom, nakasimangot ikaw at ikaw ay nagmumura agad. Ang iingay nyo, uwi na ako. Umuwi ka na naman. Uuwi na rin kami. Walang pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig ay mahinahon. Ang pag-ibig ay mapagtiis. Pag binasa natin yung mga qualities of love, sa 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind. Mga salita ng Diyos na paalala sa atin, ano ba ang qualities ng pag-ibig? Kung tayo ay dapat tagapagbigay inspirasyon sa pag-ibig, dapat yun ang mga katangian na daladala natin. Mapagpasensya, mapagbigay, mahinahon, mapagpatawad, at tunay na nagbibigay ng sarili. Sapagkat ang tunay na pag-ibig hindi madamot. Nagbibigay ng buo-buo sa minamahal. Ito ang pag-ibig, buhay pag-ibig ng isang Kristiyano. At huli, nagpapalibago ng buhay sa nagbabago na higit. Ang mga katekista, ayon sa tema ng Jubilee Year for Catechists, dapat ay nagpapalibago ng buhay sa nagbabagong daigdig. Transforming lives in the changing world ayon sa theme na binigay para sa taon na ito. Para makapagbago ng buhay ng iba, tayo muna ang magbago ng ating ugali. Ulitin ko yun. Para makapagbago ng buhay ng iba, transforming lives, tayo muna ang magbago ng ating ugali, ng ating sarili. Ang buhay Kristiyano ay tuloy-tuloy na conversion. Daily conversion ay natawag. Bakit? Tayo mga makasalanan. Tayong lahat may mga kahinaan. Para tayo umunlad sa kabanalan, magpapalik loob palagi tayo sa Diyos. Conversion. Walang pwedeng magsabing, wala po akong kasalanan. Sinungaling ka. Pare-pareho tayo makasalanan. Lahat tayo ay dapat paguhin sa ating pag-ugali, sa ating buhay. At para magbago ang daigdig, magbago din tayo ang ating pagkatao, ating puso, ating isipan. Pusin ko na po dito sa transforming lives, in the changing world. Nanonood naman kayo ng television, at tayo nilikinis na gagalit sa mga korupsyon na nangyayari sa ating lipunan. Nagagalit tayo sa mga kung ano-ano mga ghost project.
Natutuwa ba kayo? Kung kayo natutuwa, sira ulo kayo. Ano po? Dahil hindi nakakatuwa. Ang lahat ng pandaraya, ang lahat ng korupsyon, hindi nakakatuwa. Nakagalit. At dapat lang nagagalit tayo sa mali. Hindi tayo natutuwa sa mali. Nakuha po nyo? Natural lang na reaksyon, nagagalit tayo sa mga korupsyon at mga kurangot at mga magnanakaw. Pero, dito sa huli bahagi natin pagninilay, transforming lives in the changing world, baka may kontribusyon tayo sa nangyayari mga ganito. Alam niyo po, magandang tingnan, minsan kami nakabasa ng isang pagbibiro, bago pa lang nauso ang Ghost Project sa DPWH, marami na sa atin na may Ghost Project. Estudyante pa lang, sabihin sa magulang, nanay, may project po kami. Totoo may project o wala? Wala. Magkano? 500 po. Mga maliliit po ito mga nangyari at nangyari sa nakaraan, baka may participation tayo sa kabuuan ng korupsyon sa ating bansa. Wala man tayo na magtanggap na budget ng ano pa man para sa mga ganyang milyon-milyon Ghost Project. Pero sa ating buhay, may dishonesty din tayong ginagawa na dapat natin baguhin. Pero papunti yan, pag may manatilig na kuryente, sasabihin sa anak, sabihin mo wala ako. Ay nandun lang. It's a lie. Kasi nungalingan. Aayusin natin ang ating buhay. Aayusin natin. Transforming lives in the changing world. In the changing world. Harinawa, sa tema na Ambassadors of Hope, Witnessing Faith, Inspiring Love, Transforming Lives in the Changing World, tayo'y umulan sa biyaya ng Diyos ngayong taon ng Jubileo. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailan natin. Ang Panginoon ng buhay at kasaysayan ang nagbibigay ng tulong ng Espiritu Santo sa mga tao sa kanilang paglalakbay sa panahon upang makilala nila ang mga daan patungo sa kabutihan at maipahayan nila si Jesus ang Panginoon. Ating itutugon, Ama namin, digin mo kami. Ama namin, digin mo kami. Para sa bansa ng sambayanan ng Diyos, sa pamumuno ng Santo Papa Leon ika-14, upang siya'y kanyang kalinain at ikaluyod, manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, digin mo kami. Para sa mga tao sa sanlibutan, lalo higit sa ating bansa, upang pamalagiin ng Diyos na nagkakasundo at nagtutulungan ang bawat sektor ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, digin mo kami. Para sa lahat ng katigisang nagtitipon ngayon, naway maging mabubuting lingkod at tapat na tagapagpahayag ng mabuting balita sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, digin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman, lalo na ang mga katigisang masigasig na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsaksi sa kasalukuyang kalagayan, naway makatanggap ng kagalingan mula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, digin mo kami. Para sa lahat ng mga pumanaw sa ating pamayanan, lalo higit ang mga katigisang tapat ng lingkod at nag-alay ng buhay, naway samahan sila ng mahal na Birhengel nila patungo sa langit ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, digin mo kami.
Diyos naming Ama, digin mo ang aming panalangin na may makilala ka ng bawat tao, ang tunay at nag-iisang Diyos. Siya na iyong sinugo sa Jesucristo na iyong anak. Kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Langit kayo mga kapatid, ito ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming ilikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayon na aming ginugilita ang mga banal mong anghel. Pagkaloob mo na kami nasa pagtatangkilik nilang walang maling, ay maligtas sa kasalukuyang hinahin at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Sa Panginoon. pamana natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang inig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nila na pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iiwan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo ang kadakilaan. Manatiling nakatayo na may pag-aaral para sa konsentrasyon. Ama naming banal, ikaw ang upuan ng tanang kamalanan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa iyo. Para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nayahan ko para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, niluha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, ng bago at walang nagpipano. Aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak na tinihari ng misteryo ang tinapin na nagbibigay buhay at lagi sa nagkakaloob na kaligtasan. Kami ipapasalamat ng iyong darapa at kabayosa ko para mabuhay sa iyo. Sinasabi namin kami magsasalusan sa katawan ng Lord ni Kristo ay mabuklod sa pagkaharisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nilapin mo yung simbahan na lalag sa Lord David. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa niliwala ang aming Ama, nilalang mo aming Kristo at pagkalang kapalayanan. Alalahanin mo rin, makapagdanamin namin ay may pag-asa sa sila ng mabubuhay, kaya ng lahat ng mga pumanan, kawan sila at pagdating sa kaliwanag. Kawan ang nabating kami lahat na makasali sa musik, kaysa mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na walang ng pagpupuri sa kararan mo sa bagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal ng papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagbibili ng mga
Maria, Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin na sa Yesu Cristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan binibigyan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasalan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang manunubos na pinagbubulan ng ating pag-asa at buhay kabanalan. Kordero ng Diyos, regalo sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo dahil nangyayaan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo.